sa Pindong sa lahat. Welcome, God bless us all, especially for sa ating mga Facebook page sa Tarusal pagsisulat sa katatan. Maraming salamat, Brother John Doe. Back to you. Okay, thank you sa iyo, Brother Tata Rosal. Tinamibigay naman ngayon kay Romel Palma naman ng Iloilo. Brother Romel Palma, good evening sa iyo. Alright, ayan. Isang pinagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa inyo lahat mga kapatid. At shoutout po sa lahat na nakatune ngayon sa ating Facebook at YouTube. Shoutout po sa lahat na nasa punto o nasa ang platform na po kayo ngayon mga kapatid. I hope this evening po mga kapatid ay itong gabi ay maging fruitful po para sa atin. Kapulutan po natin ng aral at maging kaliwanagan sa kalituhan sa ating kaisipan patungkol sa pananampalataya. May God bless us all. Back to you, Brother Jando. Okay, tibigyan naman ngayon ito naman tayo kay kay Brother Joseph naman na nasa all the way to Dubai. Brother Joseph, kumusta ka na dyan, bro? Ay, okay lang bro. Wait lang ha. Bro Joseph, unmute. Unmute. Okay. Okay lang po. Okay, magandang araw, magandang gabi at mapagpalang oras sa ating lahat. Mula rito sa United Arab Emirates, particularmente dito sa Abu Dhabi, no? Malugod namin kayong tinatanggap sa ating live broadcast. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay at pakikiisa sa ating programa. Isang taus-pusong pagbatis at espesyal na pa-shoutout sa lahat ng ating taga-subaybay sa page ng Tinig ng Katotohanan at sa ating kapatid na kasama ngayon sa Zoom. At kay Father Darwin din po, no? Kamusta kayo, Pads? At sa buong CFD o Catholic Faith Defenders, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta, pakikiisa at pagmamahal sa paglilingkod at pagpapalaganap ng pananampalatayang Katoliko. Hinihiling namin na inyong pakikiisa at pagpapanatili sa isang magalang, maayos at makabuluhang talakayan sa ating live chat upang maging pakinabang at mabunga ang ating pagsama. Muli, mula rito sa United Arab Emirates, mga ligayang pagdating sa ating live broadcast na may pagpalain tayo ng buong may kapal. Okay, back to you, Bro Jando. I-promote mo yung mo, bro, yung YouTube mo para marami makaalam sa YouTube mo. Tinig ng uploads, yung mga ina-upload diyan, yung diyan, i-promote mo. Tong YouTube po natin, tong Tinig ng Katotohanan. Paki-subscribe po mga kapatid. At saka sa ating Facebook page na Tinig ng Katotohanan din po. Same lang po yung name. Okay. So kumusta dyan? Wala mga kaguluhan dyan sa sa area nyo? Ngayon, naman, parang tensyonado ulit. Tensyonado ulit? Nung nakaraang araw, may may alarm. Alarm na naman ng missile. Pero, nasa taas pa rin. Oo. May niliparang missile dyan. Everyday yun nung una talaga. Halos isang buwan. Pumuputok. Sobrang lakas na, yung itong mga frame namin dito sa bungbong ba? Mga tagak. Sobrang lakas. Parang isang multicab yung babagsak. Kaya may mamamatay talaga pag nabagsakan ng missile. Pero meron kayong dyan, protection dyan para hindi tamaan ng missile? Walang bunker. Basta lang. Pag sinabi ng pulis na pasok sa building. Kung ang bahay tamaan? Hindi naman yung bahay yung pinatatamaan ng Iran, yung mga yung ng US base. Yun. Mga US base lang tinatatamaan. Hindi pero naman may mga pa rin, mga collateral damage kumbaga kung tawagin. Ingat ka dyan, bro. Nakakatakot pa rin. Ingat ka dyan. Pero at least okay naman. Sa ngayon okay. Okay, so ulitan naman yun si Romel Trinbervilla kung musta naman sa kanila doon. Okay, salamat sa iyo, Brother Joseph Edusman ng United Arab Emirates. So naman tayo ngayon kay Brother Junre ng South Korea. Brother Junre? Bro. Hello, good evening, Bro Jando. Good evening. Walang pasok. Walang pasok, holiday. Kasi tawag dito. Holiday ngayon dito sa Korea. Actually, kung
hindi mahina yung company, may pasok kami kaso lang mahina na ngayon. Medyo naubos na yung order, so wala na masyadong gawa. Kaya nag-decide ang company na mag-holiday na lang ngayon, bukas at hanggang sa linggo. So 3 days holiday. Kaya medyo nakapapahinga, no? Actually, hindi, iga lang ako ng iga buong araw. Yeah, hi. Bumabawi. Ganoon pa man, isang pinagpalang gabi sa lahat po ng mga kapuntos at siyempre sa ating mga kasama nandito sa Zoom, isang pinagpalang gabi. At shoutout po natin yung mga hindi pa natin na shoutout, no? Nakapag-shoutout na po tayo kaganina, nag-early live po tayo, mga 5 minutes before before nag-start ang punto por punto. So naka-live tayo para mag-shoutout. So yung mga hindi pa natin na shoutout, si Brother Erwin from Montreal, Canada, no? At syempre shoutout din natin ang kanya pong wife na si Sister Elinita at ang kanyang family. So ingat po dyan sa Montreal, Canada, Brother Erwin and the family. Kay Mama Ningning, good evening po. Kay po Catholic Youth ng Baguio. Good evening mga kaabag, likewise bro John Ray, I miss you. I miss you too. Kay Eileen TV channel, good evening everyone watching from Riyadh. No, may bago tayong kasama pala, no, from tawag nasa Abu Dhabi din. So yan, mayroon ng punto por punto team na naka destino diyan sa Saudi. Yan, so sa mga taga Saudi, may malalapitan na kayong part ng punto por punto Team Maria. At kay Brother Adriano Bautista watching from Malolos, Bulacan. Good evening, Brother Adriano. Kay Upperboy Mix TV. Good evening, bro. At kay Sister Susan Kubakob, good evening din. At kay Sister Lizel naman watching from Rome, Italy. Good evening. Kay Sister Jelay watching from Spain. God bless us all. God bless din, Sister Jelay. Kay Sister Noemi Gold. Good evening, Sister Noem. Kay Sister Josie Lau. God bless po sa lahat mga viewers, CFD at kaabag ng simbahan watching from Kuwait. Good evening from UAE, United Arab Emirates, from Roland. Shout out sa iyo, bro Roland. Kay Brother Francis, anyong din. Dapat hello. Yan, shout out daw kay Boracay Photos. Shout out Boracay Photos. Pag may attack, ilang kilometer lang kami. Kaya ingat sa JGA Marino dito. So, the best way is to pray talaga, Bro Roland, pagdating sa mga ganyanan. Alright, so that's all. Happy weekend sa lahat. And back to you, Brother Jando. Nalala ko tuloy yung yung comment sa akin sa YouTube. English niya. Awesome. Brother John Ray is awesome. Nang nilagay ko yung arrow, hulog si Bro John Ray. Ang layo ng translation dito, anyong kasi, anyong, Korean words yan ng hello or good evening, good day. Yan kasi, general kasi yung term na anyong. Tapos, ang translation form, ang layo. Form. Ay, natatawa tuloy ako doon. Okay, so atin na ibigay ng mga yon kay Brother. Sino po nandito ngayon sa Zoom? Nito si Brother Aljan ba? Tingnan ko lang ha. Wala si Brother Malilate daw siya, bro. Malilate daw si Brother Aljan. Malilate si Brother Aljan. Ito tayo ngayon kay Brother Angel Santos naman sa Japan. Brother Angel, good evening. Amen. Praise the Lord muli, no? Sa pinagpalang umaga, hapon, gabi. San man sulok kayo ng mundo na nararating ng punto por punto. Salamat po sa Diyos. Nagkasama-sama na naman po tayo muli para sa isa namang gabi ng banal ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Para po ito sa ating kaligtasan na po. Muli paalala ng ating Panginoon sa Kristo gabi-gabi. Sinasabihan niya po tayo rito, no? Sa huling araw, ang salita ko hahatol sa inyo. So 1:12:48, sa bibig niya mismo galing yon. So pagpapaalala po sa ating lahat, ayan na naman, no?
Walang tigil ang digmaan, tapos na yung ceasefire. So yan, tuloy-tuloy na ng bakbakan. At hindi lang yan, no? Marami pa, mga climate change, mga lindol, no? Kung ano-ano pa, trahedya. At pag sa news nga sa TV naman, sa araw-araw, ganun din. No? Isang lang, patay kagad, no? Parang ginagawang, ano bang, parang ginagawang hayop na lang yung mga tao ngayon. Napakadali nilang pumatay. No? So, anytime, any moment, at least importante. Wala no pinaka-importante, sabi nga, di ba? So, walang pinaka-importante kundi paghandaan natin. Kasi hindi mo alam, pwede tayong madisgrasya kahit saan mang paraan, no? Kapag kinuha nga ni Lord, sabi ko lagi, nakakatakot gumawa kaya ng kasalanan ngayon dahil anytime pwede kang niyang kunin, no? So, pagpapaalala po sa atin lahat, talagang hahatulan niya tayo sa kanyang salita. Kumusta na po yung mga natin, no? Yung mga pag-aaral natin. Alam ko marami nang nabago, no? So, pero mga nagko-confess, well, sabi nga, ang pagsisisi hindi dun sa hindi na, walang kwenta yan. Kung yes, nagsisisi na ako, tapos confession, kaya iiyak na. It's not when you cry, sabi nga, repentance is not when you cry. It's when you change. No, dapat talaga may changes, may conversion. Sa lahat po sa ang ganda nga ang habag, ang pagmamahal sa kapwa. No, yun ang na mensahe ng ebanghelyo ngayon. So, paalala po sa atin lahat 'yan, no, be ready. Nobody knows. Handa tayo lagi dapat umiwas sa kasalanan dahil naku, pag one miss you die, sabi nga, isang kasalanan na 'yan at when you die, that's it. No, baka bumagsak pa tayo. So, dumako na po tayo agad-agad sa ating ebanghelyo ngayong araw ng Biyernes, no? Ito po yung ayon kay San Mateo chapter 12 verse 1 to 8. Bro Jando, pwede pong Bro Junry. Ayan, so ito po yung ebanghelyo ngayon. Pagnilayan po natin makinig ang may pandinig. Isang araw ng pamamahinga, dumaan sina Jesus sa triguhan. Nagugutom ang kanyang mga alagad noon, kaya't sila kumuha ng mga butil ng trigo at kumain yon. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit yang pinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos, kumain ng tinapay na handog at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan ang ginawa nila, sapagkat ang mga pari lamang ang may karapatang kumain yon. Hindi ba ninyo nababasa sa kautusan na tuwing araw ng pamamahinga, ang mga pari ay may ginagawa sa templo na bawal gawin sa araw na yon? Gayon may hindi sila nagkakasala. Sinasabi ko sa inyo, may isang naririto na higit na dakila kaysa templo. Kung naunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, habag ang nais ko at hindi handog. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Mga kapatid, ito pong mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayan, no? So, konti pagninilay lamang po ng ating ebanghelyo ng ngayong araw ng Biyernes. No? Ito na naman yung mga kontrabida, Pariseo at Eskriba. Ito, madalas nating narinig to. But ang word for today natin, actually, it's all about love and mercy and awa o habag. No? So, tatanungin ko kayo ngayon, ano bang, kung nasa ganyang sitwasyon po kayo, anong gagawin nyo? No? So, mga ganyang sitwasyon, may batas, pero may nangangailangan. Pero pag tinulungan mo, bawal, yung mga gano'n, no? Kaya mo bang yun, no?
batas versus habag. Anong uunahin natin? Naalala ko po nung may isang araw noon, alam niyo na magsisimba kami. Ito kasing pinagsisimba natin namin dito ni Mrs. Kainan Kyokay, sabi nga. So, Kainan Church. Pag nagta-taxi ka, at least mga 10 to 15 minutes ang biyahe niyan. So, malayo-layo rin, no? Kung lalakarin mo. So, ang nangyari ho, dahil may okasyon yata doon sa daanan na yon, ang nangyari sa amin, hindi kami pwede mag-taxi ngayon hanggang doon sa simbahan. Kaya nagsiserve nga ako tuwing linggo noon, nang nagsasakristan nga ako, no? Kasi ano lang kami, dalawa lang. Kung wala ako, minsan isa. So, kung wala ako, isa lang. Kasi ako, konti nga yung nagsiserve talaga. Puro matatanda kasi yung mga nagsisimba. Walang masyadong mga ano rito, kahit lay minister, wala. No? So, yung madre po, ang nagle-lay minister, isang madre lang. So, may nangyari ho na habang naglalakad kami, no, kasi hindi daw ko pwede mag-taxi dahil sinarado yung ano, may okasyon. Pero pwede ka maglakad, makiki-excuse ka lang, maglakad ka. So habang naglalakad kami, no, halos nasa kalagitnaan na kami papunta sa simbahan. Mismo nakasalubong namin may isa kami nakasalubong sa isang hotel kasi doon, may hotel doon na madadaanan mo. Yung ano niya parang naka-elevated. Yung daan mismong yung walkway nila na ano na daanan hindi kumbaga dapat 'di ba pantay-pantay 'yon. Kaya lang sila may naka-elevate ng konti. Alam niyo, ang nangyari nun, mismong malapit kami doon sa hapon na yon, may edad na rin eh. Alam mo, sa harap ko mismo, harap namin ni Mrs. Alam mo po ang nangyari nun? Nabigla siya napatid yata. So, nung napatid siya, sumubsob talaga yung mukha niya. Yung salamin niya, nakasalamin, tumama sa mukha, duguan ng noo. Kasi sa harapan namin mismo nangyari ho yun. So awang-awa ako dun sa ano, no? Tapos tinulungan namin, ay Jobo, okay ka lang, ganito, ganon. Jobo, sabi ganon. Okay lang, pero duguan na. Duguan po yung ano niya, yung ulo niya, no? Kasi parang nahiwa dito sa ano niya, no? Dito sa noo. At mayroon akong, alam ko may bimpo ako lagi dito sa ano, ibinigay ko sa kanya at pinano ko kasi tuloy-tuloy yung dugo. Ay, hindi namin alam kanong ano, mukhang mag-opisina pa naman, naka-formal. So, hindi alam na gagawin din ni Mrs. kung tatawag ba ng 911, sinong tutulong dito. Papunta kami sa church. No? So, buti na lang may isa kong ano, no? Sabi ko na hindi ko na naisip yun actually. Gusto ko sana maano nga yung may makatulong na ano siya sa hospital. Buti biglang may ano na tumawag, may dumaan na yung iba dumadaan lang tinitingnan lang pero may dumaan na concerned citizen, tumawag siya ng 911. Nung tumatawag na at alam ko parating na yung 911, iniwan ko na lang sa kanya yung ano, yung bimpo ko na inilagay niya sa ano, iniwan ko na lang sa kanya at para hindi nga magtuloy-tuloy ang dugo. At salamat sa Diyos, nakarating pa rin ako doon sa misa na sakto. No, eksakto po. No? So, ibig sabihin na yung ka sa sitwasyon, pwede ka hindi makapag-serve, pwede ka hindi makasimba, di ba? Ngayon, kung nasa ganun kayo sitwasyon, anong gagawin nyo? Anong pipiliin nyo? Di ba? Kasi kailangan, holiday of obligation yun. Di ba? But, siyempre, iisipin mo pa rin yung tao. Inilalayan ko nga, no, para tumayo siya, talagang duguan ng mukha. Pero tiyempo yun na, yun nga, magsiserve na ako, magsisimba. And, dito sa Ebanghelyo, ganun ang sitwasyon no? Kumbaga, may nagugutom sa kanila kasi batas is batas. Alam naman natin yan, mga taga-Israel, alam natin yan. Pag nagbatas talaga sila, mahigpit sila sa ganyan. No, hanggang ngayon kasi sa kanila, yun nga, no, biro mo, kaya nga magluluto mo na, at least mga Friday, kasi Saturday yung ano nila, di ba? Ang Sabbath day nila, Saturday yon. So Friday pa lang magluluto na yun ng hapon, na umaga hapon. Kasi wala nang gagalaw, kumbaga robot ba?
And doon nga na sinasabi natin, pati sila pala, no, hindi na, yung konteksto ba, nung batas ni Moises, hindi rin nila naintindihan yun. So, ang ating Panginoon Kristo, dumating na sa harapan nila, pinaliwanag na nga itong araw ng pamamahinga. Wala pa rin silang pakialam. Biro mo, sa mga sinabi niya, napakarami niya sinabi bilang Diyos, alam nila, no? Ako nga, sabi niya, no? Ibig sabihin yung pagpapaliwanag niya, alam ng nagpatawad siya ng kasalanan, alam ng mga Pariseo at mga kapag sinabi mo yun, malalim yun, Diyos lang makakano nun. At nung muli siya nabuhay, ganun pa rin. Mga himala niya, hindi pa rin sila naniniwala kay Jesus. But ito po yung ebanghelyo natin, ganun na sinasabi ng ating Panginoon Kristo, di ba? So, ang pinaka concern ni Jesus dito, no, yung it's a law or yung mercy. Di ba? So, ganun, actually, ganyan ang ginagawa ng mga Jehovah's Witnesses ba yan, di ba? Na bawal ang dugo sa kanila, so even blood transfusion bawal. Imagine mo yun, para mabuhay ang tao, kailangan niyang ng blood transfusion, kailangan ng dugo ng isang tao. Bawal sa kanila dahil bawal kumain ng dugo. Napakalain ng konteksto. So kahit mamatay na yung bata, yung anak nila, hindi nila sasalinan ng dugo. Diba? Dahil sa mga pastor na maling unawa ng mga pastor, ang daming napapahamak talaga. And dito ganun na ganun mga Pariseo, sinabi niya, bakit kayo gumagawa niyan? So, ano gagawin ng Jesus? Nagugutom ang kasama niya. Pati nga yung, di ba, dati nagpaano siya ng may kapansanan, nagpagaling siya. Araw ng pamamahinga yun. Pero, ano sabi ni Jesus? Mas mahalaga ang habag kaysa ahin. Amen. Yun ang pinaka-importante sa kanya. Kaya nga sa natin, sa batas ng CCC natin na alam na natin sa 2181, malinaw po yun. Yung Sunday Eucharistia, yes, tama, is a foundation, no, of a Christian practice. So dapat obligasyon nga natin magsimba, no, unless, pero may excuse siya, pansinin niyo po, yung holiday of obligation, may excuse niya. Dapat yung, halimbawa, may sakit ka ba o nag-aalaga ka ng may sakit, hindi mo maiwan, okay lang yun sa simbahan. Bakit? Ang gusto ng Diyos, love and mercy. Habag. So, hindi na kailangan yung mga basta't ang importante pagtulong sa kapwa. Kasi ganun din naman, di ba? Kaya nga sa 25 ng 25:1-46 na sinabi natin pa yun sa Kristo, kung anong ginawa niyo rito kasi sa mga malilit na to ginawa niyo sa akin yun. Kaya nga kahit hindi ka makapagsimba, kung ito'y kailangan ng tao, kailangan ng tulong mo ng tao, valid yun, okay lang yun. Amen? So sinasabihan tayo ngayon, ano ba mahalaga sa atin? Halimbawa, nandun kayo sa sitwasyon na ganun, bawal ng batas to kailangan ka ng tao. Kailangan ka ng magulang mo, kailangan ka ng anak mo. Amen? Ano ba talaga mahalaga sa atin ngayon? And sinasabihan tayo ni Jesus. Alam niyo, mas importante ka sa ating Panginoon Kristo. Napaka-importante sa Kanya. Ang sinasabing habag ang ibig ko, hindi hain. So sa lahat ng nakikinig ngayon, timbangin nyo, ano ba talaga mahalaga? Kailangan focus tayo din. Kaya nga sabi rin niya, siya mismo nagsabi niya, walang kasing yung kapag ibinigay mo ang buhay mo sa isang kaibigan, na kahit sabihin mo, mahalaga yung buhay ko, pero pag sinakripisyo mo para sa iba yan, napakahalaga sa Diyos yan. Walang hihigit pa doon, sabi ni Jesus. It's all about love and mercy, which God ganun din ang ginawa niya. Hindi na mahalaga sa sarili ko, basta at importante, kahit mawala ito, para sa ikaliligtas niyo. Napakaganda ng niya, ng halimbawa niya.
Napakabait ng Diyos. Sana ganun din tayo. Mauna ang pagmamahal. Mauna ang pagmamahal at habag sa ating kapwa. Amen. Yun lang po, no? Igabayin tayo ng banal na Espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and God bless sa yung topic ngayon. Bro Jando, no? Ikaw yata magta-topic. And back to you po. God bless sa yung topic. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel. So, gaya ng sinabi ko sa inyo, ito ay i-explain ko sa wikang Tagalog. Kasi Bisaya pong nangyaring dialogo. So, tatagalogin ko po para maintindihan po ng mga Tagalog kung ano yung aming pinag-usapan ni Warren Becerril gamit ang wikang Bisaya. Okay? So, dito tayo ngayon sa... Ako kasi is... Explain ko muna bago tayo magsimula, no? Ang mga Seventh-day Adventists kasi, meron silang claim na meron daw silang spirit of prophecy. Ano yung kanilang claim na spirit of prophecy? Meron daw silang kakayahan daw na mag-interpret ng prophecy na walang sino mang mga Katoliko ang makakatutol sa kanilang stand. Kaya pag sila nang-interpret ng palasi, palasi na hinuon, prophecy, no? Ibig sabihin is, para sa kanila, walang makakatutol dyan. Isa sa kanilang in-interpret itong 2,300 days. Ito ay nasa Daniel 8:13 hanggang 14. Basahin natin ano. Dito tayo sa Daniel 8:13 hanggang 14. Ito yung kanilang binabanggit. Narinig kong nag-uusap ang dalawang anghel. So, may nag-uusap, no? Dalawang anghel. Ang isang anghel ay nagtanong sa isa, hanggang kailan kaya tatagal ang mga pangyayaring ito na nasa pangitain? Sa madaling salita, meron silang nakitang pangitain. Kaya yung isang anghel naman nagtanong, kailan kaya ito matatapos? Ang pagpapatigil sa araw-araw na paghahandog. Ibig sabihin, merong pagpapatigil sa daily sacrifice kasi yung mga ancient kasi na mga Israelita, sila ay nagsasagawan ng daily sacrifice. Pero darating ang panahon na patitigilin ito. Ang paglapastangan sa templo, so may mangyayari. Ang pagpapatigil sa daily sacrifice, pangalawa, ang paglapastangan sa templo na magiging dahilan para pabayaan ito, at ang pagyurak sa mga nilalang sa langit. So merong mangyayari. Next, sumagot ang isa. Ito'y mangyayari sa loob ng 2,300 umaga at hapon. Ito hapon, pero sa ibang translation, gabi. At pagkatapos ay lilinisin ng templo. Ngayon, ang paliwanag ng Seventh-day Adventist kasi dito, ito ay 2,300 years. Ito yung kanilang paliwanag. Sa kanila kasi explanation, inassume na nila na kapag prophecy at mahaba ang, nagising na si Sainara, at mahaba daw ang araw, ang ibig sabihin daw niyan is 1 day, 1 year ang gagamitin. Ang kanilang talatang gagamitin dyan is yung nandito sa bilang 14:34. Ang sabi ganito, dahil ang mga espiya sa lupain ay tumira roon ng 40 araw, magdurusa rin kayo ng 40 taon. Dahil sa inyong kasalanan para malaman ninyo kung paano ako magalit sa mga kumakalaban sa akin. Dito is yung 40 days interpreted as 40 years. Pero hindi siya referring sa 2,300 days. Hindi siya referring sa 2,300 days. Pangalawang talatang gagamitin nila, yung nasa Ezekiel 4:6. Pagkatapos, bumaling ka sa kanan at pasanin mo rin ang kasalanan ng mga taga-Huda sa loob ng 40 araw. Ang isang araw ay nangangahulugan pa rin ng 1 taon.
Pero kung babasahin mo ang buong konteksto nito, wala itong kinalaman sa 2,300 days. Kung baga, inassume lang nila na kung sa Numbers at Ezekiel is 1 day, 1 year, malamang, sigurado sila na yung 2,300 days is also referring to 2,300 years. Ngayon, gigibahin natin yan. Ate mo nang panoorin yung nangyaring talakayan sa pagitan ko at ibabaliwanag ko pagkatapos ito, no? Saglit lang naman ito eh. I-play ko lang dahil maingay si Sainara. Oh, narinig naman yung sigaw ni Sainara. Oh. Sila kasi umalis, umuntas Tagbilaran, naiwan sa akin si Sainara. Okay, so i-play ko muna ito saglit para marinig ninyo. Narito. Okay bro, salamat kayo Brad Jando. So, nalang ko i-clarify sa anita sa magtugod aning day sa prophecy sa amin kasi o kanana nga sa Moa sa prophecy ang day is nagsimbolo na sa year o tuig. Now, ako pangutanan dire bro. Mudawat ka ba nga doon na yung mga scholar o nagdepende ni sa rule of thumb nga gitawag na to sa mga scholar nga kung yung nga kung ang prophecy ay taas or kinini ang dugay or nagpasabot o kinini ang nagidugayon ba dili sila pwede mo gamit og literal nga adlaw kasagaran sa gigamit nila basta ang prophecy is isgot na gani og taas kaayo nga gitawag nato og panahon ilang gamiton ani is year ako pangutana na ba kay nailahan nga mga scholar nga nag approve nga ang day sa prophecy although dili tanang scholar ha pero na ba kay nailahan nga mga scholar nga nag-approve sila nga ang day nagsimbolo og year kung mag-iskot kag prophecy na kay nailahan nga scholar or wala. Yan, kung napansin ninyo yung tanong niya broad pero paiwas. Kasi, ang tanong niya dito, meron ka bang nakikilala na scholar na nagsasabi na merong 1 day, 1 year principle sa mga propesya? So, hindi siya naka-direct point sa 2,300 days. Ang ginagawa ko naman dito, pag ako sumasagot, talagang binabalik ko sa 2,300 days. Pakinggan ninyo. Actually bro, wala yung scholar nga nagsulting ang 2,300 days is nag-refer sa 2,300 years. Yan, walang scholar na nagsabi na ang 2,300 days is referring sa 2,300 years. Baga, ang gihimo ninyo, inyo ran nang gi-apply kay sa inyong pagsabot ito sa dito sa 40 days o sa katong sa Ezekiel 4:6 o katong Numeros 14:34. Inyo ran nang og imo tong basahon tong duha ka bersikulo gigamitan ninyo is na siya laing gi-refer. Dili ang 2,300 days. O nya dili man isaingog ka ng mga karog prophecy is dapat ingon ana gyud kay katubi tong pagkasulod sa tiyan ni Huna sa isda. Kaman to, tulo ka gabi eh. Unya, mapoy katumanan kang Kristo, tulo po siya kaadlaw, tulo gabi Islam sa yuta. Pero wala magpasabot yung tulo ka tuig to. So sabi ko sa kanya, walang Bible scholar na nagsabi na ang 2,300 days is 2,300 years. Maliban siguro kung ang scholar 7-day Adventist, no? Pero, wala talaga ang Bible scholar na nag-confirm na biblically proven na ang 2,300 days, 2,300 years. Gaya na lang halimbawa yung sinabi doon na si Jonas ay nasa loob ng isda 3 araw at 3 gabi. Diba? Nasa loob siya ng katawan ng isda 3 araw, 3 gabi. So the same. Sa Daniel 8:14 naman, 2,300 araw at gabi. So the same, araw at gabi. Pag araw at gabi, literal po yan. Kaya si Kristo,
nasa loob ng ng ilalim ng lupa 3 araw 3 gabi rin. Ang ibig sabihin naman ng 3 araw 3 gabi, 3 araw lang talaga yan. Kaya hindi porke 2,300 days and nights, ibig sabihin 2,300 days and 2,300 nights. Mali po yun. Ha? Pag 2,300 days and nights, ibig sabihin yan 2,300 days. Literal. Hindi iyan yearly. Yan ay literal na 2,300 days. Oh. Ano na siya bro? Kuhaan na siya bro. Literal gina siya nga days tungod kay ang hanukang ebidensya nga nabawi na nila ang templo gikan sa pagpanamastama sa pagano. Yan. So, sinabi ko dito na literal yan na 2,300 days kasi nabawi nila yung templo. Ito kasi nilapastangan ni Antiochus IV Epiphanes. Ayon sa unang Makabeyo, ito nilapastangan niya ang templo. Literal talaga niya pinahinto ang daily sacrifice. Literal talaga. Talagang merong daily sacrifice na nangyayari before pa pinasok ni Antiochus IV Epiphanes ang templo. Merong literal na daily sacrifice. Talagang pinatigil niya yon. Maraming mga kabulastugang ginawa itong si Antiochus Epiphanes IV sa sa templo nung kapanahunan niya naging hari siya. Yung mga tao pinagbawalan na niya magpatuli yung mga lalaki. Pinagbawalan na niya. Pinagbawalan na niya ang daily sacrifice. Ipinagbawal din niya na galangin ang mga banal na bagay sa templo at ang mga pare. Ang gusto niya, kalimutan ng mga Israelita ang kanilang identification na sumusunod sa kautusan. Tanggalin yun. And then, yung kanilang mga templo naman, ang ginawa ni Antiochus Epiphanes doon, yung mga baboy, yung mga karumal-dumal na hayop, yun ang kanilang iniaalay doon. Tapos yung mga altar pinalitan ng mga altar pagano. So literal talaga na pinatigil ang daily sacrifice, literal din na na nilapastangan ng templo. Literal talaga yan. So hindi siya masasabi natin na 2,300 years na pinatigil ang daily sacrifice. At 2,300 years din na lalapastangan ng templo. At 2,300 years din na mababawi ang templo. Mali po yun. Mali yun ha. Dahil dito talaga is literal talaga ito. Literal na tinigil ang daily sacrifice. Literal na tinigil ang pag-aalay sa Panginoon sapagkat ang gusto nila mga alay pagano ang ilagay doon at talagang literal din na nabawi nila yung templo. Actually, bago ko tumawag dito, nag-research ako about sa Hanukkah. Nagtanong din ako kay Ismael Bahinting kasi yung Ismael Bahinting baka hindi ako maintindihan sa nire-research ko. Baka may paliwanag sa akin ni Ismael Bahinting. Tinawagan ko si Ismael Bahinting and kinonfirm talaga niya yung aking research. At ang sabi ni Ismael Bahinting, napakalayo sa totoo. Itong mga paliwanag ng Seventh-day Adventist about dyan sa Daniel 8:13 hanggang 14. Napakalayo. Sabi ni Ismael Bahinting, iyang paliwanag mo bro Jando, yan ang pinakamalapit. Wala naman siya sinabing tugma, pero yan ang pinakamalapit. Yes, Ismael Bahinting yun, natural. Ayun sabihin, tama ako, no? Kaya, yung Hanukkah, yun ang dinoble research ko talaga para makuha din ang reality. At yun nga, tugma nga. Dahil yun ang tanging panggiba sa claim nilang 2,300 years. Tuloy natin. Okay. So wala kay mahatag ng scholar, bro. Mula ito lagi, ingon ko, walay scholar nga nagsulti nga ang 2,300 days nag-refer sa 2,300 years. Yan, sabi niya, wala ba daw akong maibigay na scholar? Kinonfirm ko naman,
wala ngang scholar na nagsabi na ang 2,300 days sa Daniel 8:13 to 14 is nag-refer sa 2,300 years. So ang ginawa dito ni Warren B. Cirillo, wala siyang maano sa akin na Bible scholar, tumakbo sa mga scientist. Malaking problema talaga. Kaya wala may biblical support nga ang 2,300 days nagkahulugan ng 2,300 years. Ang inyong gihimo, inyo ranggi, manitawag na fallacy of false analogy. Yan. Bakit fallacy of false analogy? Bakit ko ginamit ang fallacy of false analogy sa kanyang papaliwanag? Ating alamin na ano ba itong tinatawag na fallacy of false analogy? Ito, different ito tayo sa ating sa ating different types of fallacy. False analogy. Ito. Yan. Ano tong false analogy? Basahin natin ha. Ito. The false analogy or faulty analogy occurs when someone argues a conclusion based on a misleading or irrelevant comparison between two things. Because the two subjects differ in significant ways that affect the argument. The conclusion drawn is fundamentally flawed. Tagalog. Ang fallacy of false analogy ay isang logical fallacy kung saan kinukumpara ang dalawang bagay na mukhang magkapareho sa isang aspeto. Pero hindi naman sapat ang pagkakapareho para patunayan ang konklusyon. Bakit? Sabi ni Warren B. Cirillo sa mga days before itong video na ito, sabi niya, basta prophecy na nagtalakay daw about days is referring to 1 day, 1 year. Hindi porket pareho sila na prophecy at parehong nagbanggit ng days, bigyan mo na kaagad ng conclusion mo na dahil may days, di ibig sabihin 1 year. Mali yun. Ang tawag dyan, fallacy of false analogy. Hindi naman sapat ang pagkakapareho para patunayan ang konklusyon. Di porket pareho silang prophecy, parehong nagbanggit ng about ng days, confirm mo na kaagad. Yan ay 1 day, 1 year. Kasi sabi sa Numbers 14:34, 1 day is 1 year. Sabi sa Ezekiel 4:6, 1 day is 1 year. Ibig sabihin, meron ba nga siyang maling sinabi? Yung 1 day daw sa tao, 1,000 years sa Panginoon. Mali yun. Hindi yun ang sinasabi ng Kalawang Pedro. Ang sabi ni Kalawang Pedro, ang isang araw para sa Panginoon ay parang 1,000 taon. Walang pinagkaiba ito para sa Kanya. Sa madaling salita, ang ibig sabihin nun, ang Panginoon ay hindi bound ng time and space. Yung isang araw sa Panginoon ay para lang 1,000 taon. At yung 1,000 taon sa Kanya parang isang araw lang yun. Vice versa yun eh. Ewan ko lang ba't sinasabi nila na isang araw sa tao, 1,000 taon sa Panginoon. Wala naman sinabing ganun sa Kalawang Pedro. Para sa Panginoon, ang isang araw ay para lang 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay parang isang araw. Sa Kanya, walang pinagkaiba ang dalawang ito. Yun ang sinasabi ni Apostol Pedro. Ngayon, balikan naman natin yung sinasabi dun sa video. Eto ngayon tuloy natin. Kanayin yung pagtandi dito, ang tawag na fallacy of false analogy. Pero wala yung scholar nag-prove nga ang 2,300 days is 2,300 years unless kana nga scholar sa magpagtuon ninyo. Yan, sabi ko, wala talagang Bible scholar nagpatunay unless Bible scholar nyo yan ng mga SDA. Pero ang ako mangutana bro sa prophecy ba ako naman gamit nga doon na gitawag nila o kinini ang sa mga eskala na sila gigamit o ginagamit lang rule of thumb nga nagdepende ni sa gidagayon sa prophecy. Kung ang gidagayon pero kini ang kung ang prophecy gani nagisgot about sa gidugayon ba nga dugay or taas ang iyang cover. So dili sila pwede mo gamit og literal nga adlaw. Ang ilang gamiton ana is year gyud. So munang dire ako pangutana kini mga scholar nga akong i-mention karon
nga mintuo sila nga sa prophecy, ulo dili tanang naa sa prophecy is ang day is year ha. Kay pareha to imong gi premise nga katong tulo ka adlaw nga si Jonah or Hunas na sa dagat, dili man to kini nga tulo ka tuig. Sa muna gyud ako nimo nga atong kolektanan ang mga evidences nga doon na di ay mga scholar sa prophecy nga pagtuon nga kung gamit og kinini ang day sa prophecy nagsimbolo ni og years. So ako ang kinini ang question karon is admitahon ba nimo nga kulang imong research nga dunay mga scholar di ay nga sa pagtuon sa prophecy ang ilahang gigamit nga day sa prophecy ilang gisimboluhan og year. Imo ba admitahon nga kulang imong research? Yan. So, yung tanong naman niya ulit, misleading. Gini-general naman niya lahat ng prophecy. Specific ako sa 2,300 days. Sabi niya, aadmitahin mo ba, bro Jando, na kulang ang research mo sapagkat wala kang alam na meron palang scholar na nagsasabi na sa prophecy, may pagkakataon na ang 1 day is equivalent to 1 year. Sa prophecy. Specific ang pinag-uusapan dito 2,300 days. Yan ang pinag-uusapan dito. Hindi niya pwedeng idama yung ibang prophecy, yung nasa Numbers 14:34, iba yun. Yung nasa Ezekiel 4:6, iba rin yun. Ang pinag-uusapan dito yung 2,300 days. Yung tanong niya sa akin, pwede niyang italon sa iba. Ang sagot ko, dili kulang akong research bro. Kay niingon na gani ko gali, walay scholar nga nagsulti nga ang 2,300 days nag-refer sa 2,300 years. Yan, sabi ko hindi kulang ang research ko. Dahil wala naman talagang Bible scholar ang nagsabi na ang 2,300 days is equivalent to 2,300 years. Ang imong pangutana mo good General Broad, pwede ka mo ambak na sa Ezekiel 4:6, pwede ka mo ambak sa Numeros 14:34. Muna imong pasabot nimo, muna nasa imong pangutana. Pero ang ato mong isgutan ang 2,300 days. Sama sa kong giingon, walay scholar nga nagsulti 2,300 days is referring to 2,300 years unless kana nga scholar sa magpagtuon ninyo. Yan. So sabi ko wala talagang Bible scholar unless yan ay kapareho ng paniniwala ninyo. Ano kong giingon? Okay. Akong follow up bro ha. Ako mamuban ako ang pangutana ha. How about dili scholar pero siyente sama ni Isaac Newton? Yan, tumakbo siya sa scientist. Ibig sabihin, siya mismo wala siyang may presentang Bible scholar. Kaya siya tumakbo sa scientist na si Isaac Newton. Oh. Ngayon, si Isaac Newton ba may karapatang i-interpret ang prophecy? Tingin ninyo. Walang karapatan mag-interpret ang scientist ng prophecy. Pero yung pag-determine kung ilang taon na ba ang tanda ng isang bagay gaya ng Arka ni Noe, o pwede yung sabihin ng scientist. O kaya ilang taon na yung buto ng dinosaur, o pwede sabihin ng scientist yan. Pero yung pag-interpret sa prophecy, hindi yan trabaho ng scientist, ni ng sino mang Bible scholar. No? O ngayon, tuloy natin. Nga ang iyahang study sa gitawag na to or iyahang obserbasyon sa tagna sa Daniel nga ang iyahang ginini ang gitawag og pagtuon nga kanang day or adlaw nga giskutan diya sa Daniel, sa Book of Daniel, iyan ang gisimboluhan og year sumala sa pagtuon ni Isaac Newton. Nakibalo ka na? 2,300 days kang Isaac Newton is 2,300 years? Sa research ba si Isaac Newton sa iyahang gitawag na to obserbasyon upon the prophecy of Daniel sa to pa nagrefer sa Book of Daniel nga ang iyaha diha nga gitawag okay. May problema. Yes bro, nahibalo ko bro nga nagsulti si Isaac Newton nga ang 2,300 days gamitan niya day year principle. Pero dili man gud mo ikuan mo contradict mo gyud na sa Hanukkah. Yan ha. So, possibly, talagang nagbanggit si Isaac Newton. Possibly. Pero, contradicting yan sa Hanukkah. Kasi kung tama
yung kanilang interpretation, dapat sana walang Hanukkah. Ano yung Hanukkah? Yon ang celebration ng mga Israelita nang mabawi nila ang templo sa pang-aalipusta ni Antiochus IV Epiphanes. Sa pag-aalipusta niya, kasi pag lumabag ka doon, papatayin ka. So yung Maccabean revolt, no, yung pagrebelde ng mga Maccabeyo, pinangunahan ni Judas Maccabeyo, nabawi nila yung templo. Nanalo sila, nabawi yung templo, nilinis nila yung templo. Literal nilang nilinis yung templo. At muli nilang ginamit para ituloy yung kanilang mga paghahandog sa Panginoon. So nabawi nila. Sa 164 BC, nabawi na nila. Ang interpretation ng mga Seventh-day Adventist, 2,300 years. So ang pagkabawi sa templo, doon pa mangyayari sa 1844. Pero wala naman talagang nabawi doon. Bakit? Kasi ang templong tinutukoy nila, yung heavenly sanctuary. Yun ang kanilang tinutukoy. Hindi talaga sa mismong templong nila pastangan. Kundi, yun ay sa heavenly sanctuary in which lilitaw na walang nabawi sa 164 BC. E paano ngayon yan? Reality is reality. Talagang nabawi. So, mali yung kanilang konklusyon. E kung may kakarog 2,300 years, mulutaw nga ang pagbawi sa templo, 1844, sama si mong giingon, di ba? Sakto? Sakto ba, bro? Sa ba bro, kana na ang nahibalo ka, kanang uyon ka nga si Isaac Newton ang iyahang gigamit sa prinsipyo sa pagtuo sa prophecy Daniel is dili literal nga days kundi year ang gigamit. Actually, bro, wala man siya nagsulti, bro. Ang gingon diri, hindi siya nag-iwan ng isang sikat o tuwirang pahayag na nagsasabing the 2,300 days are 2,300 years. Ang konklusyong ito ay makikita sa kanya mga isinulat tungkol sa biblical prophecy, lalo na sa akdang Observation upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John, kung saan pinaliwanag niya ang paggamit ng day-year principle sa mga propesiya. Doon ipinakita niya na ang mga days sa ilang propesiya ay dapat unawain bilang mga taon sa ilang propesiya. Pero sa mismong Daniel, ingon siya, hindi siya nag-iwan ng isang sikat o tuwirang pahayag na nagsasabing that 2,300 days are 2,300 years. So wala siya nagkuhang yun, nag-direct. Yan. So, yung palang tinutukoy pala ni Isaac Newton pala na one day, 1 year principle sa ilang bahagi ng propesiya sa Daniel. But the topic is about 2,300 days. Hindi damay yung prophecy ni Daniel na wala namang kinalaman sa 2,300 days. So yung unang sinabi ko, oo, may nagbanggit siya na 1 day, 1 year. Sa ilang bahagi ng propesiya pala yun. Hindi pala sa mismong 2,300 days. Wala, ningon lang siya nga doon yung mga prophecy, nagigamit ang day-year principle. Pero wala siya nagsulti nga mismong sa Daniel 8:13, nag-refer day-year principle. Wala. Oh? Okay. So, okay bro, so imo mang gibasa gina sa ato pa admitado ka nga dili ka pwede mo conclude nga ang day is literal gid siya nga days sa prophecy. Pwede ay siya kini ang equivalent nga ang day is year. Well, No. Actually, ang conclusion niya yun is kung siya literal days ra gyud siya. Kahit gamit mag nights and days. Nights and days, it is meaning literal gid na siya. Nights and days. Kaduha, ang Hanukkah, ang pinakadakong ebidensya nga sa year 164 BC na bawi na nila ang templo gikan sa panamastamas sa mga pagano. Ang gusto ipalito ni Warren Becerril, sangayon na ba daw ako na may mga propesiya sa Daniel na ang 1 day is equivalent to 1 year.
kung napapansin niyo talagang nilalayo niya sa issue about 2,300 days. Kasi general yung tanong eh. Sabi ko, hindi ako sa ngayon. Hindi ako sa ngayon. Kasi sabi kasi 2,300 days and nights. Ibig sabihin niya, literal talaga yan. Gaya nung si Jonah sa loob ng tiyan ng isda, 3 days and 3 nights. Si Kristo sa ilalim ng lupa, 3 days and 3 nights. But it doesn't mean 3 years yon. Mali. Bakit? Kasi days and nights. Yung sabi ko sa kanya dito, ito ay live ito sa programa niyang Yagyagan sa Kamatuuran sa Iligan City 104.1 MHz. Hindi ko alam kung anong station to, basta ito yung every Sunday ito, pinapasok ko ito, pero ngayong Sunday hindi ko siya napasok kasi masarap ang ulam na inihanda sa kusina. Masarap ng ulam, nakalimutan ko pala programa niya. Kaya hindi na ako naalala ko na lang 2:00 na tapos na akong kumain. Oh. Pero ngayon darating na Sunday, muli akong papasok sa programang ito. Okay, whether you like it or not, gitamas-tamasan ko ng Antiochus IV Epiphanes ang templo. Gipahunong ang daily sacrifice, sama sa giingon sa 8:13, gipahunong yun. Unya, giyatak-yatakan ng wala tahura ang templo. Naghari ang kadautan. Kaya ang musupak siya, pamatyon man. Ikatulo, pagbugal-bugal sa mga langit ng binuhat, mo ginagihimo. Nya, pagbawi sa templo, nahitabo mo yun na. Kung may karog sayop na, mulutaw nga ang pagbawi sa templo, kutong gingon mong 1844 Kunya saan tamo ng Hanukkah, nga nag-exist mo yun ng Hanukkah nga celebration. Gawas kung wala kay research, may tungod sa Hanukkah. Ayan, so sabi ko, kung tama talaga interpretation ninyo, lilitaw na walang Hanukkah. Pero siguro hindi nyo na-research yung tungkol sa Hanukkah, kaya akala nyo tama yung interpretation ninyo. Okay bro, so wala po ko anak mag-touch anang uban nga mga events yan ang itawag to 200 ka mga adlaw o gabi or tuig sa Adventista. Ang ako lang karong gitouch is kanilang day o kini year sa kinilang prophecy. So imo to sabi niya, wala siyang binanggit about 2,300 days. Ang sa kanya lang, yung sinasabi sa propesya na day is 1 year. Sa madaling salita, talagang hindi talaga ginigiba ni Warren B. Serrell yung tinindig ko dito. Nag-request kasi siya. Kasi 2 linggo ito, tinanong ko siya, paano niya mapapatunayan sa akin na ang 2,300 days is equivalent to 2,300 years. Talagang wala siyang napapatunayan. Tumatakbo siya sa 70 weeks. Tumatakbo siya doon sa Numbers 14:34, wala naman kinalaman yon. Sa Ezekiel 4:6, wala naman kinalaman yon. Tumatakbo-takbo siya doon. Tapos yung 70 weeks, 1 day, 1 year yun eh. So, pinalitaw naman niya ngayon na doon siya tumatakbo. Pero talagang wala siyang napapatunayan na ang 2,300 days is 2,300 years. Kaya yung tanong niya sa akin ngayon, hindi siya nakapokus lang sa 2,300 years, kundi sa prophecy sa Daniel. Gini-generalize niya para lituhin ako. Ang tawag dyan, straw man fallacy. kung gibasa ganina ba na nakay na mention sa study ni Isaac Newton, although dili tanang nasa prophecy day is year, pero imo pong nabasahan nga adun na po'y kitawag nato sa prophecy nga ang day is equivalent na siya year. Imo ba tong kinini ang ikumpirma nga imo tong nabasa o dili to nimo siya dawaton gyud sumala sa study sa uban kanang sa uban nga mga pagtuon sama ni Isaac Newton. So gusto niya ngayon na i-confirm ko na nabasa ko na may ilang propesiya sa Daniel na ang 1 day is 1 year. Kung sinabi ko ngayon na yes bro, na ganun, tatawa ito. na shot. Pero talagang ini-insist ko talagang ibalik sa pinag-uusapan. Pakinggan yung sagot ko. Masang gingon bro, wala nagsulti si Isaac Newton nga ang 2,300 days is nag-refer sa 2,300 years. Ang gingon ni Isaac Newton na ay mga propesiya sa Biblia na naggamit og day, year, principle. Yes. Pero wala siya Okay. nagsulti direktamente nga ang 2,300 days is 2,300 years. Yan.
Sabi ni Isaac Newton, may mga propesiya na one day, one year principle, pero wala siyang binanggit na ang 2,300 days is 2,300 years. Sige, sige. Oh. So kining bro, kining naibalo ka ba aning gitawag og rule of thumb ng mga scholar nga kung yung prophecy ay mahaba, symbolic na hayop at hindi kaya sa literal na araw, madalas gigamit sa mga scholar ang day nga na equivalent og year. Sa to pa na sila gitawag og kinini ang i-consider ba sa pagtuo sa prophecy nga dili tanan nga adlaw sa prophecy is literal gid siya nga day nga 24 oras adlaw gabi. Doon na po gitawag na tog year. So naibalo ka ba na o wala? Yan na. Yung mga tanong niya talaga, hindi talaga pasok sa topic ko. Sabi niya dito, sang-ayon ka ba na meron talagang mga prophecy, hindi naman lahat. Sa term din naman lahat. So hindi damay yung topic ko. Na ang one day is 1 year. Sang-ayon ka ba doon? Sabi ko naman, hindi ako sang-ayon doon. Tinan nyo ha. Mubuto na yung gibasa sa Numbers 14:34. Ang day diha, gisabot og year. Sa Ezekiel 4:6, ang day diha, gisabot po og year. Pero sa 2,300 days, wala yun mo'y ebidensya. Wala yun mo'y ebidensya nga ang 2,300 days is nag-refer sa 2,300 years. Yan, nakakahiya ito kasi programa niya mismo. Doon ko siya dinulubyo sa sarili programa niya. Ngayon ang ginawa ko sa programang yung kina Johnson Amica na programa, ating pag-aralan ba yon? Ating pag-aralan ministry. Ganun din ginawa ko, dinulubyo ko rin sila. Parang ganito. So, ito nakakahiya yung sa mismong programa niya. Tingnan niyo mga tanong ko rito ha, yung mga sagot ko ha. Walang halong fallacy, walang straw man, wala akong ginawang fallacy of false analogy, fallacy of argument from silence, wala akong ginamit na kahit isang fallacy dito. Pero yung mga tanong niya, puro paiwas. Tuloy natin. Huwag ebidensya na. Kamukha mo rin nagtandi-tandi na. Muna kitawag og fallacy of false analogy. Okay bro. Ako ang next question bro. Gawas ni Isaac Newton bro, kini si gitawag na to og kinini ang gawas ni Isaac Newton napabaylaing scholar nga minguyon siya nga sa prophecy o dili tanang nasa prophecy ang day is year pero gawas ni Isaac Newton napabagkay pwede nga itudlo nga mingtuo siya sa prophecy nga ang day is equivalent year. Actually bro, when you say prophecy bro, ang naikatungkod mo interpret ang anghel. Yan, dito ko na siya dito ko na siya nalakan. Sabi niya kasi sang-ayon ba daw ako na may mga scholar na nagsasabi ng days daw sa prophecy is pwede 1 year. Sabi ko actually bro, sa prophecy bro, ang pwede mag-interpret niyan anghel. Ang Diyos o ang anghel. Hindi pwede scholar, hindi pwede ang scientist. Actually, ang scientist magagamit natin 'yan sa physical evidence, magagamit natin 'yan, no, sa actual na pangyayari. 'Yun namang scholar naman sa sa mga ganun din actual na pangyayari. Halimbawa, sinabi doon na si Kristo ay tumawag ng 70 disciples. Wala sa Biblia kung sino yung mga 70 disciples, pero ang scholar nagpapatunay na isa sa mga 70 disciples ay si Bishop Evodius. Yan, explain ng scholar yan. Yung yung sinabi ni Kristo na mas mabuti pa sa kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa sa mayaman na pumasok sa kaharian ng langit. Ano yung butas ng karayom doon? Interpretation ng scholar doon, yun ay parang pintuan sa kanilang sinagoga na napapasok ng kamelyo kung tatanggalin yung karga. Pero kung may karga ang kamelyo, hindi siya makakapasok doon. So yun. Yung kumakain si John the Baptist ng locust.
ang akala nila locust tipaklong. Locust yung tipaklong eh. Pero napatunayan ng scholar, locust tree pala yon, yung bunga sa locust tree. Tuloy natin. Saan na to ha? Sa ikaduhang Pedro 1:20. Sa gingon diri sa ikaduhang Pedro 1:20. Kung basahon diri ha, 1:20 sa ikaduhang Pedro. Ingon diri ha, labaw sa tanan, timan igay ninyo kini. Ang tanang nahasulat sa kasulatan, diha nga nasulat sa kasulatan, dili kinaugalingon nga pagsabot sa mga propeta. Tungod kay wala magsulti sumala sa ilang kaugalingong hunahuna, kundi gigamhan sila sa Espiritu Santo sa pagsulti sa pulong sa Dios. Ang meaning ana, wala sila, walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya sa kasulatan, pinaagi siya kaugalingong panabot. Kanay mong iskalang nga giingon, ilaan ang kaugalingong panabot. Pero ang propesiya nahimo na sa anghel, ang anghel ang mo interpret. Katunayan, tanang propesiya sa Biblia ang nag-interpret, anghel ang nag-interpret. Ang sabi ko dito ha, sa Biblia, lahat ng propesiya na in-interpret, anghel ang nag-interpret. Walang propeta na nag-interpret sa propesiya gamit ang sarili niyang karunungan. Bagkus, anghel o ang Panginoon ang nag-i-interpret ng propesiya, pinapaliwanag sa propeta, at yun naman ang kanilang sinasabi sa kanilang mga isinulat. Walang sinumang propeta ang nag-interpret sa propesiya gamit ang kanyang sariling kaalaman. Anghel. Kanang imong ingon karon Isaac Newton, kanang imong mangingon nga scholar, sila ra pwede interpret. Pero ang tinuod diha, ingon si Apostol Pedro sa ikaduhang Pedro 1:20, walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya sa kasulatan, pinaagi siya kung galingong panabot. Isos Pedro 1:20 sa Maayong Balita Biblia. So, wala gyud si bisan kinsa na mo interpret ka, imo na kung galingong panabot. Niingon naman siya nga walay si bisan kinsa makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya. Ayan. Sabi ni Apostol Pedro sa ikalawang Pedro 1:20, basahin natin ha. Ito sa ikalawang Pedro, basahin sa ikalawang Pedro 1:20, ang sabi ganito. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So yung mga propesiya sinasalaysay ng Diyos sa kanila. Tapos lang naman nireport sa mga tao. Tapos kung may interpretation gagawin doon, anghel o ang Diyos ang magsasabi sa tao at sasabihin naman ng tao kung ano yung interpretation. Pero yung mismong propesiya in-interpret ng propeta, walang ganon. Walang ganon. Tuloy natin yung talakayan. Hindi, kung mag-attempt ka, imo na kung galing mong panabot. Kuhanin mo. Okay, ako next question bro. Okay bro. Ang ako next question, kanang sa Amos 3:7 nga ang mga tinagong butang ipadayag ngadto sa mga propeta. Tinood na. Dili anghel ha. Wait lang, ang ako pangutana kay ang anghel ra man gid ang mo-interpret. O yun ka ba ana nga kato mga tinago nga mga butang sama ni mga prophecy, mga laglo magani. O yun ka ba nga kiusab ipadayag ni ngadto sa mga propeta? Ayan, tanong niya, sang-ayon ba daw ako na itong mga nakatagong propesiya ay inihahayag sa mga propeta? Wala akong problema doon. Talaga pinahahayagan sila ng ng propesiya, kaya nga sila nakakapagsalita ng propesiya kasi pinahahayagan sila ng propesiya. Pero hindi nila ini-interpret yon gamit ng kanilang sariling karunungan. Ngayon kung may mag-i-interpret doon, iba ang mag-i-interpret, anghel o Panginoon. Sasabihin sa kanila, ang ibig sabihin ng babaeng yan ay ang dakilang Babylonia. Ang ibig sabihin ng halimaw na yan
O yung mga ganun ba, ini-interpret ba? Ang ibig sabihin ng tubig na yan, ang ibig sabihin ng 10 sungay, 10 hari. Ang ibig sabihin ng halimaw dyan, yung ika-4 na halimaw, ay ika-4 na kaharian. Yun, tapos may darating na isa pang hari. Yung isang sungay, yung maliit na sungay, hari din yun. At tatalunin niya yung 3. Ibig sabihin nun, yung tatanggalin yung 3 sungay, tatanggalin yun para para lumitaw yung little horn. Ibig sabihin nun, tatalunin niya yung 3. Sino nag-i-interpret nun? Si Daniel ba? Hindi. May kumakausap kay Daniel. Ito ang ibig sabihin ng nakita mong vision. So hindi siya nag-i-interpret. May taga-report sa kanya kung ano ibig sabihin nun, at ang nagre-report sa kanya hindi tao yun. Tuloy natin. Mugay na. Sa diyang gisaysay na sa anghel ang kahulugan sa propesiya, mauna po ito'y isulti sa kanang propeta. Pero ang nagsaysay sa ilaha sa kahulugan, ang anghel. Tanawar tong kang Nebukadnezar, tong damgo ni Nebukadnezar. Kisa may ni-interpret siyang damgo, si Daniel ba dahil nga dili man? Ang Ginoo may nipadayag kang Daniel sa kahulugan. Ayan. Example ko dito, yung panaginip ni Haring Nebukadnezar. Nanaginip siya ng malaking ribulto. Ang ulo ay ginto, ang katawan ay siguro silver. Yung bewang naman tanso, ganun ba? Tapos sa paan naman pinaghalong bakal at saka putik. So hindi si Daniel na nag-interpret noon. Ang Panginoon na nag-interpret noon at pinaliwanag ni Daniel sa hari kung ano ang interpretation ng Diyos ni Daniel. Kaya nga ang sabi ng hari sa Daniel 2:46, tunay nga ang Diyos mo, Daniel, ay Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, sapagkat na ipapaliwanag mo ang aking panaginip. Maliwanag yun tuloy. Kanang Daniel 7, Daniel 2, ang nagpadayagan na anghel man, ang kahulugan na nagipadayag sa anghel ng gihapon. So, ang mupadayag yun sa kahulugan sa propesiya, anghel yun, ang Ginoo. Ang gingon ko din ni Apostol Pedro, walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya sa kasulatan. Pinaagi siya ko galingong panabot. Nya kanang ato mga scholar na to, ilam gyud ako galingong panabot. Di man naman ito na ma-deny, bisag kinsa nga scholar, ilang mo gyud ang panabot, ilang giadto, ilang gi-research, pero propesiya man gud ang anay kahulugan. Ulitin ko may mga Bible scholar nag-i-interpret ng prophecy. Pero sarili lang nilang interpretation yan. Yung kanilang naunawa sa prophecy, halimbawa, yung 2 saksi. Yung 2 saksi sa Revelation. Yung 2 olibo. Maraming scholar nag-i-interpret nun. Pwede daw si Moises, pwede daw si Elias, pwede si Enoch, pwede naman si Apostol Pablo, pwede naman si Apostol Pedro. Sino-sino scholar nag-i-interpret nun. Pero walang final deduction kung ano talagang ibig sabihin ng 2 saksi. Bakit? Walang anghel ang nag-interpret. Pero kung pinaliwanag ng anghel yung 2 saksi, kung ano yung pinaliwanag nila, yun lang ang sasabihin. Sabi ng anghel, yung 2 saksi na yan, 2 puno ng olibo. Yun sasabihin ng propeta. Yung 2 saksi pa, 2 punong olibo pala ito. Pero kung hindi pinaliwanag kung ano yung 2 olibo, talagang walang paliwanag ang tao dyan. Tandaan niyo walang sino mang propeta ang nag-interpret ng propesiya gamit lang ang kanilang sariling unawa. Ang mga taga na anghel, dili ang scholar. Okay, sige bro, ako ang next question bro, aron nga dili kayo mo taas kay atong oras medyo limitado naman kayo. Sa Adventistang pagtuo, nag-start ang gitawag namo og 2,300 years, nag-start sa 457 BC. Ayan. Sa kanilang unawa, nagsimula sa 457 BC ang 2,300 years. Sa kanilang unawa. Pero biblically, walang ganyan.
Ha? Ang nagsimula sa 457 BC, yung 70 weeks, sahin natin yan. Yan ay nasa Daniel 9:24. Atis silipin ha. Ito ay nasa Daniel 9:24. Anong sabi dito? Sahin natin. Sabi ganito. Yan. 70 linggo ang panahong palugit sa iyong sambayanan at sa banal na lungsod upang tigilan ng pagsuway, wakasan ng kasamaan at pagbayaran ng kasalanan. Pagkatapos maghahari na ang walang hanggang katarungan. Magaganap ang kahulugan ng pangitayin at ng pahayag, itatalaga na rin ang kabanal-banalan. Unawain mo ito. Mula sa pagbibigay ng utos na muling itayo ang Jerusalem. Ito ay rebuilding sa Jerusalem. Kailan nangyari ang rebuilding sa Jerusalem? Yung si Haring Antaxerxes nag-utos na ayusin ang Jerusalem mula sa pagkawasak. So, nirebuild nila ang Jerusalem. Ano ito magsisimula? Mula sa pagbibigay ng utos na muling itayo ang Jerusalem. Ano ito? Ito yung 70 weeks, 70 linggo. Hindi ang 2,300 days. Sa madaling salita, inililiko na ako ni Warren Biserel sa 70 weeks at hindi na sa 2,300 days. Tuloy natin ano ang sinasabi sa video. Ya kining 457 BC ato man i-discuss sa nangagi nga sa mga pagtuon amo ni ang decrease ni King Artaxerxes no nga iyang i-rebuild ang Jerusalem. So 457 BC. Moyon ka ba nga kining 457 BC nabutang ni sa Wikipedia although wala ni gibutang sa pero naani sa history sa gitawag to, sa Old Testament paghari ni Artaxerxes katulo man na sa gikan ni Cyrus o Darius di katulo kini diyon si Artaxerxes. So moyon ka ba nga 457 BC ang starting point niining gitawag na to og 2,300 ka mga tuig nga kung dili 457 BC o sa maimuhang gitawag na to og entry kay nagsugdanan sa tuig. Yan no. Ang tanong niya, sangayon ba daw ako na ang entry o ang pagsisimula ng 2,300 days nagsimula sa rebuilding sa Jerusalem sa 457 BC? Sangayon ba daw ako? Ang sagot ko, hindi. Actually bro, kanang giingon nimo 457 BC, dili na mo entry sa 2,300 days. Entry na sa 70 weeks. Dili sa 2,300 days. Daniel 9:24 ka magsugod og basa. Ang 70 weeks mo ay magsugod sa rebuilding sa Jerusalem. Dili ang 2,300 days. So yun ka yung 457 BC sa imuhang kay ni ang pagtubag karon nga mo ni starting year sa 70 weeks o yun ka na nga 70 weeks. Sa 7 Okay. Daniel 9:24 ang 70 weeks. Pero ang 2,300 days ang iyang entry naaman diri sa pagsulod ni Antiochus IV Epiphanes. So dili man to 457 BC. Nahitabo to naman sa mga 171 BC. So pagkalayo na sa tuigan ng labay. Masyadong malayo ha. Ang 2,300 days nagsimula siya sa 171 BC kung saan dahan-dahan ng pinapasok ng paganismo yung templo. Hindi pa hari si Antiochus Epiphanes IV noong panahon yun. Naging hari si Antiochus Epiphanes IV 175 BC. So 171 BC nagsimula ang 2,300 days. Samantalang sa kanilang interpretation nagsimula daw 457 BC. Ang layo niyan. Ang layo. 457 tapos 171. Ang layo. So talagang napakalayo. Sabi ko hindi ako sang-ayon dahil ang nagsimula sa 457 BC o yung rebuilding sa Jerusalem ay ang 70 weeks, hindi ang 2,300 days. Okay, so yun po ka bro nga kining gitawag na to og pagbautismo ni Kristo sa 20 City Anno Domini. O yun po gani. Sang-ayon ba daw ako na si Kristo binautismohan ng 27 AD? Hindi ako sang-ayon doon. Sakop man sa 70 weeks mong gigamit nimo.
Sa ako pa na Lagi-lagi ka. O yun, 70 weeks. Pero ang atong iskutan, 2,300 days man. O yan na, pinababalik siya sa 2,300 days kasi siya tumalo na sa 70 weeks. Aron, Lagi. ang 2,300 days, 171 BC siya nag-start. Yan, nahuman siya 164 BC. Sa ito pa, nahuman siya, nabawi ang templo, wala pang napakatawo si Kristos isip nga tao. Ayan. So, nagsimula siya 171 BC, nabawi yung templo, 164 BC, hindi pa pinapanganak si Kristo. Pinasok niya ang pagkabautismo kay Kristo, 27 AD, pinasok niya yon para ilagay ako sa 70 weeks kasi inassume na niya na magkasabay nagsimula ang 2,300 days at ang 70 weeks. Yun ang kanyang inassume. In which hindi niya napapatunayan. 2 linggo ko siya pinasok, 2 linggo ko siya siningil sa tanungan, wala talaga siyang naisagot. Tapos dito, ina-assume niya. Tuloy. Wa pa siya nalansang, wa pa siya namatay. Ako ba na bro? Kanako lang ang ipang-kumpirma niya kay may uyon man katong 457 Anong, BC. kasi, anong mudagan makasasi? Bro, Wala ba lang ko ay bro, kini wala ko magtat sa atong gitawag og 914. Ako lang nimo is ako lang gipang kumpirma ba kaya sa pagto sa Bintista man ko nakarga mo ko ni siya kining 457 BC, 27 Anno Domini, 31 Anno Domini, yung 34 Anno Domini katong gibato sa Stephen. So ako lang gipang kumpirma nimo ang mga naa sa gitawag na mo og the longest Okay, version na Bible okay. na kanang mga tuiga nakarga mo guna. So ako lang gipang kumpirma nimo kung mo yun ka ba ang mga tuiga. Yung Dili- yun makatong 457 BC nga starting po 70 weeks, ako ipangutanan nimo, o yun ba ka nga ang pagbautismo ni Kristo nahitabo sa 27 Anno Domini? yan, tinan niyo ha. Talagang nalipat na sa 70 weeks. No, pinapa-confirm niya sa akin yung mga taon na yun. Hindi na yun sakop ng 2,300 days. Hindi na sakop yun. Sakop yun ng 70 weeks, hindi na ng 2,300 days. Kasi ang 2,300 days natapos sa 164 BC, samantalang yung binautismohan si Kristo, hindi na sakop yun. Matagal nang tapos ang 2,300 days nang pinanganak si Kristo, yung pagbautismo pa kaya. Oh. Yan nyo? Hindi niya napapatunayan ha? Tumatalon sa 70 weeks. Ili bro. Kaya nga naman, Dili ka. dili po ko yun na nga naman, kay ang may kagarog AD, Anno Domini, Year of the Lord, BC, before Christ. Di ka pwede musutig before Christ, yan na ang Kristo. Nagidad nag-uno, before Christ na kagihapon, nagidad na og-2, before Christ na kagihapon, nagidad nag-3, before Christ na kagihapon, nga naman ng Kristo mismo. Sayop, gina. Idi. Yung, gina, no nang na-27 mo, kay wa mo ninyo kwintaha, dapat pag edad niya 30, 30 AD na siya. Pag 1 year old ni Kristo, AD na. Sa inyo, kay wag edad niya 1, busy pa man sa inyo ha. Di ba? Sa ato pa, kredi ka o yun nga ang magbautismo ni Kristo is 27 Anno Domini. So nakailaing tuig tulo ana. 30 AD. Correct. Oh, 30 AD. Actually, meron mga Bibliang Katoliko na sumunod dyan sa 27 AD. Sumunod. Pero kung kukwentahin mo talaga, kung 27 AD binautismohan si Kristo ni John the Baptist, lilitaw na sa 1 year old siya, BC pa rin. 2 years old na siya, BC pa rin. 3 years old na siya, BC pa rin. Bakit BC pa rin? Nandiyan na nga yung Kristo. Ha? Nandiyan ang Kristo, BC ka pa rin ng BC. Kaya nung 30 AD, 30 years old na si Kristo noon. Pag sinabi mong 27 BC, may mga taon si Kristo na naglalaro na si Kristo, tumatakbo na, BC pa rin sila ng BC. Kaya akala nila 27 AD ang bautismo. Mali. 30 AD, sige, kay sige. 30 naman yung edad Sige, bro. nito. Sige bro. Ako next question bro. Kini pagbanahon ni Kristo bro, Bro, sa 31 Anno Domini. ang pagkabanhaw ni Kristo, 33 AD. Sige. Dayon ako next question bro. Kining 34 Anno Domini nga pagbato ni Stephen kinuyon ka ani. Ayan. 34 AD nga pagbato ni Stephen, wala pa na ako na nakuha sa itong tuwigan na
Naitabo ang pagbato ni Stephen. Yan, sabi ko dito, hindi ko pa napag-aralan yan kung anong taon binato si Stephen. Ang base sa research ko, nangyari yung 36 AD. 36 AD. Sa kanya kasi 34 AD. Sa akin naman, na research is 36 AD. Ang sige, bro, 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 ning likoy naman tagma, bro, ning likoy naman ta sa 70 weeks, bro. Ang atong isgutan, 2,300 days. O lagi bro, ako lang ibang confirma bro, Kaning pagka kaning bunyag ni Chris, wait lang bro ha. Asa bro ha? 27 ano Domini, yung 31 ano Domini, o 34 ano Domini. So, Ah. ako lang ibang kumpirma nimo kay nakarga mo guni siya sa 200 ka mga tuig pero Yan. Binapa-confirm niya kasi sa kanya daw nakarga sa 2,300 years. Kung baga, pinapakarga niya ako sa mindset nila. Oh. Ano ang response ko dyan? ato ning Dili ko yun bro. Dili matugot bro. Dili ko yun bro nga nasulod na sa 2,300 days kay layo na kay nagbiya. Ayan. Pinapasakay niya ako. Kumbaga, ito yung idea niya. Gusto niyang ipasok yung 70 weeks. Tapos pag nag-agree ako sa 70 weeks, ibig sabihin, nag-agree na rin ako sa 2,300 years na akala nila. Yun ang ginagawa ni Warren. Namamalayan ko yung technique eh. Ako pa lulukuhin dati ako sa SDA. Dati akong SDA, lulukuhin niyo ako. Hindi yan ubra. Anong nangyari? Actually bro, lumipat ka na sa 70 weeks. Hindi ako agree na yan ay pasok sa 2,300 days. Si Kristo binautismuhan 30 AD. Si Kristo namatay 33 AD. Si Esteban binato 36 AD. Natapos ang 2,300 days 164 BC. Talagang hindi karga. Pero inassume niya na karga. Yung assuming niya, tinanong niya sa akin, ang tawag naman doon, loaded question fallacy. Bakit? Meron siyang assuming na ginawa, tapos yung assuming, tinanong niya sa akin, loaded question fallacy na yon. Pero naintindihan ko naman yung ano niya, yung technique na ginagawa ni Warren dito, na gusto niya kong ipasok sa kanilang mindset. In which, napapahiya siya dito sa kanyang sariling radio program. Sige bro, ato na lang ini-schedule para bro, katong oras bro. Ato na before naman bro. Sige. Nabitin. Sige bro. Salamat kayo sa oras bro. Ato ang podcast karon. Oo. Bro, kay salam bro. Sige, salamat kayo bro. Salamat po kayo. Oras alas 12, 58 na may higala kay sunan. Pero salamat kayo sa pagaminaw mga higala kay sunan. Apa natong oras dinagi mo tugot na para balay ang oras mo sunod na to. Yan. Okay. So, dyan ha, na ano natin dyan, na prove natin dyan na talagang hindi nila kayang tindigan yung sinasabi nila na ano na 2,300 days is equivalent to 2,300 years. Kaya ginagawa ni Warren B. Cyril, talo ng talo sa 70 weeks. Kasi yung 70 weeks ang klaro na 1 day, 1 year principle. Okay, so dahil tapos na ako, sino ang mag-ano ng tanungan dito dahil ako lang naiwan dito kay Sainara lahat sila umalis eh. Sino yung ibigay ko sa kanya? Hello. Isin mo sa akin bro. Sige, isin mo sa akin bro. Sige. Hindi pa ako nakapagkuha ng mga comments. Unahin muna yung mga comment section dyan sa ano mo, sa... Walang tanong dito sa akin, pero... I-try mo unmute si ano bro, si Aris bro. Mukha na dyan si Aris. Gustong okay, wait, pero gusto kong basahin tong ano ni Nobody. Maganda tong binigay niya na information ngayon no, ni Nobody. Sabi dito ni Nobody, July 17, so nitong araw na ito, is a feast of Saint Alexius of Rome. No, Saint Alexius of Rome feast pala ngayon, known as the Man of God. Saint Alexius was a wealthy Roman nobleman, who abandoned his bride and family on his wedding night
to live a life of poverty and prayer. So kakaiba tong santo na ito, no? Talagang siya yung itong santo na ito, siya yung tumupad doon sa sinabi ni Panginoong Jesucristo sa basahin ko muna, no? Itong sa Luke 18:28 to 30. Ito kasi yung mababasa natin eh. So na ano lang ako ba na amaze or nagulat na mayroon pala talagang santo natin na gumawa nito, kasi ito kasi sinabi ni Panginoong Jesucristo. Sinabi naman ni Pedro, sa talatang ito, ginawa naman ng mga apostol yung pag-iwan sa pamilya nila, kung unawain natin. Sabi dito, sinabi naman ni Pedro, tingnan po ninyo, iniwan na namin ang aming mga tahanan at sumunod sa inyo. No? Iniwan na daw ng mga apostol ang kanilang tahanan para sumunod kay Kristo. Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, kapag iniwan ninyo man ang kanyang tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang o mga anak alang-alang sa kaharian ng Diyos, tatanggap siya ng higit pa sa panahong ito, at sa panahong darating tatanggap siya ng buhay na walang hanggan. So, ako na amaze ako sa senior ni Nobody na tawag dito, senior ni Nobody na information, no, about sa kapistahan ni Saint Alexius. So ito pala yung kaniyang buhay, no. So again, basahin natin na Saint Alexius, known as the man of God, and was a wealthy Roman nobleman who abandoned his bride and family on his wedding night. Kung kailan siya ikinasal, nung kinagabing yun, no? Hinipo siguro siya ni God, tapos biglang nagdesisyon, iniwanan ang kanyang bride and family and to live a life of poverty and prayer. Grabe to. He returned years later, so bumalik siya, malipas ang ilang taon, to live unrecognized as a beggar, so hindi na siya nakilala, under his own family's staircase, sa mismong hagdanan ng kanyang pamilya, no? So, sabi ni Saint Alexius dito, ang kaniyang thoughts ni Saint Alexius of Rome, let us love to be unknown. So, yan po ang words of the day, mga kapatid, from our very noble saint, no? Dahil nobleman siya eh. Let us love to be unknown. Ang ganda. So maraming salamat kapatid na Nobody sa pag-share mo sa buhay ng santo, no? Kapistahan niya ngayon, Saint Alexius of Rome, mga kapatid, no? Sa araw or sa gabi ng kanyang kasal ay nag-decide na iwanan ang kanyang asawa at pamilya at namuhay sa kabanalan, no? Puro prayer. Yan po ang buhay ni Saint Alexius. So, sino kaya sa atin ang makagawa ng ganyan? So, okay. Brother Aris, good evening. Bro Aris. Good evening po. How are you, bro? Okay naman po. Ay, actually naman okay. Kumusta na yung political natin? Views. Ang daming basher. Ayan lang tatanong ko about sa Okay. Siyempre, Bro, medyo Bro Aris, yung Bro Aris. nangyari ngayon na Bro Aris. Ayan. Bro Aris. Recently, Bro Aris. na isang Yes, bro. Pwede yung mo, Bro Aris, ang iyong tawag dito. yes. Yung mo, bro, hindi ka namin maunawaan, bro. Maghanap ka ng magandang signal para maunawaan yung boses mo kasi nag-static dito sa amin. Oo. Yan, nakaputi na yung mo, nakaputi na. Okay, so go ahead. Bro General, Bro. nasayin ko na sa messenger mo.
Okay, Brother John Doe. Okay, salamat. Okay, go ahead, brothers. Ano yung question, bro? Ayun nga po, sa mga maraming nangyayari ngayon sa Pilipinas, especially nagkaaroon ng patayan. So, isinusulong na po ang death penalty ang death penalty at papatay ng mga kriminal. So, ano yung tanong mo? Ano yung tanong mo doon sa kanilang plano na isulong uli yung pagbuhay sa death penalty? Ano yung tanong mo dyan? Ano po yung masasabi ninyo? Na pabor ba kayo na ibalik ang death penalty para ba kayo na ibalik ang death penalty? Of course, hindi tayo pabor dyan. Against ang simbahan dyan eh. No? ang simbahan talaga po ang ating pakinggan, no? Tandaan natin ang paalala ng banal na kasulatan, no? Basahin ko lang sa pahayag 2:7 at 3:22. Ito ang paalala ng simbahan sa ating kapatid na Aris, ano? Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. May pandinig ka ba, bro Aris? Bro Aris? Wala yung Meron signal. Saan daw tayo makinig? Ang lahat? Meron po. Saan daw tayo makinig? Salita ng Diyos. Saan daw tayo makinig? Sabi ng salita ng Diyos, makinig sa Kanyang salita. iglesia. Basahin ko ulit. Sabi dito, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. So tayo, sa iglesia daw tayo makinig, no? Ang sinasabi ng Espiritu, pakinggan natin dapat sa iglesia. Ngayon, ang unang talagang institusyon na sumasalungat sa batas na ipinapatupad ng isang gobyerno ay ang simbahan. Although kapag ipinasa or naipasa yan sa gobyerno, walang magawa ang simbahan kasi merong nga separation of power, pero tutol talaga ang simbahan dyan. No? Dahil against nga yan sa 10 utos. Ano nga ba yung isang 10 utos ng Diyos, Brother Aris? Pang-ilan? Yung pang-ilan? Yung pang-ilan ba yung shall not kill? Nakalimutan ko pang-ilan ito. Pang-5 yata yun. Pang-5, bro. Five. Pang-5. So ano nga yung pang-5 utos ng Diyos? Huwag kang papatay. Huwag kang papatay. So ikaw, saan ka makikinig? Sa gobyerno, sa Diyos? Sa Diyos. Ganun lang kasimple. Ano man ang plano ng gobyerno na ipasa nila, paglabag sa Diyos, wag mong sundin. Kasi isa nga sa halimbawa, no? Pakinggan mo ito sa Mateo 23:1-3. Tingnan mo, ano ang advice ni Kristo sa mga Hudyo noong unang panahon, So i-apply natin 'to sa panahon natin, no? Kasi ang salita ng Diyos is hanggang kailan yan, hanggang magpakailanman. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad. So ang addressee, mga tao at yung kanyang mga alagad. Ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila sinasagawa ang kanilang ipinapangaral. So, although may mga sitwasyon na kinakailangan natin kilalanin ng authority, pero does not mean na sundin natin lahat ang pinapagawa ng authority. Lalo-lalo na kapag hindi na sumasang-ayon sa salita ng Diyos. Nakuha mo? Kasi kung iaano kasi natin yan, sabi kasi sa Roma 3:1, ito ginagamit ng iba Roma 3:1 kasi, kaya't gawin ninyo, dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalang hindi umula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatatag ng mga pamamahalang umiiral.
ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at parangalan kanila. So, sabi ng iba, biblically speaking, dapat daw tayong magpasakop sa gobyerno. Yes. Kaya nga sabi ni Panginoong Jesucristo doon sa 23, kilalanin niyo yung mga Parisiyo kasi sila ang tagapagturo sa batas ni Moises, pero wag niyong tularan ang kanilang ginagawa. So yung respeto natin sa gobyerno, pagpapasakop natin andoon. Pero kapag gumawa na sila ng batas na labag na sa kalooban ng Diyos, ay hindi tayo sasang-ayon. Tutol din tayo doon. No, dahil ang moralidad bro, ang moralidad hindi yan nagbabago. No, na para bang nung unang panahon sinabi ng Diyos, huwag kang pumatay, tapos biglang pagdating ng panahon, pwede na ang pumatay. Hindi ganun ang moralidad. Moralidad is still the same. That is moral. Hindi nagbabago ang morality ng Diyos, bro. So against tayo dun. Ano mang pandinig ang gagawin ng gobyerno o ng Senado o ng Kamara about sa pagbalik ng hukumbitay, still no tayo. Kaisa tayo ng simbahan. Huwag kang madala sa mga bulaklak na ang daming patayan, ang daming mga bata, mga ganito. Hindi, sabi nga ng simbahan, the mean does not justify, ano ba yun? Nakalimutan ko na naman yung words ng simbahan no, na ano ba yun? Does not justify the means? No, na hindi sagot ang masama para sa pagsupil sa masama. Ayun ba? Na hindi sagot ang kasamaan para supilin ang kasamaan. No, yan po ang turo ng simbahan. Nasa sisisi natin yan. Pinapangaral na inaano ng simbahan yan, ipinapangaral yan. The end does not justify the means. Oh, yan. The ends does not the end does not that's not just the ends does not justify the means. No, na ang kasamaan, kung ang pagtapos ba, the ends, ang pagtapos ay hindi sagot para tapusin ang kasamaan. So, yun po na para matapos yung mga rape, yung sinasabi nila patayan, patay dito, patay doon, hindi sagot na pumatay ka na rin. Ilalo mo dinagdagan ang patayan. Hindi siya sagot. 'Di ba? Ang sagot talaga diyan is yung gobyerno mismo, yung reform, yung otoridad, paano sila maging visible sa lansangan para matakot ang ano. Kasi pag andyan yung makikita mo yung yung visibility of the police, so ikaw na may tangkang masama, magdadalawang isip ka, may pulis, baka mahuli ako, hindi ba? So ang kulang talaga yung gobyerno mismo, yun ang kulang. So hindi po sagot ang pagpatay para supilin ang kasamaan. Mali iyon, bro. Yan ang turo ng simbahan. The end does not justify the means. CCC bro, 2267 bro. 2267 ng CCC. Basahin natin dito, no? Para maunawaan talaga natin ang turo ng simbahan at hindi tayo basta lang sinabi ng gobyerno kasi sabi ng gobyerno, marami nang namamatay, marami na kung immoral naman yung batas na iaano nila ipapapasa nila, alangan naman at anuhin natin yun. Sundan natin yung immoral na batas. Hindi pa rin, dapat doon pa rin tayo. Ito, no? So, CC267, ipapakita lang natin for the sake of arguments, no? Na talagang turo to ng simbahan at hindi to galing kay John Ray lang. No, ano ko muna kasi hindi siya fit to screen. Ayan. So, i-fit lang natin. Yan. Sabi dito, yan, malinaw yan, no? Turo ng simbahan, no? In CCC 267, no, teaches that the death penalty is inadmissible because it attacks the inviolability and dignity of the person, and the church works for its worldwide abolition. No? Tinatrabaho ng simbahan na i-abolish sa lahat ng buong mundo yan . No, pinapa-abolish ng simbahan sa buong mundo.
No, tinatrabaho ang simbahan ang nagtatrabaho para ma-abolish pala yung kasi sa pagkakaalam ko Pilipinas na lang yata ang walang death penalty eh. No, sa pagkakaalam ko paragraph 2267 of the Catechism the Catholic Church addresses the moral and doctrinal stance of the Church regarding the death penalty. Historically, the Church allowed recourse to the death penalty by legitimate authority following a fair trial, considering it an extreme but acceptable means to protect the common good and respond to particular grave crimes. And okay, so marami nang sinabi dito pero yun nga no, sinabi ng At yung Panginoon sa Kristo, Bro Aris, pag sinabi ba niya, susundin mo? Bro Aris? Wala na siya. Hindi, mahina yung ano niya, mahina yung ano niya, yung kanyang signal. Mahina yata yung signal mo, bro. Napuputol ka po, bro. Di nawala yung mic